At isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Live na tayo ngayon, Reza. Welcome back po, Bishop, sa ating Yes. studio. And we're here sa ating every Monday show. Of course, meron itong replay throughout po sa linggo, sa week na ito. And welcome sa another live episode ng Lighthouse Cafe. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 and verse 2, sumusulat si Apostle Paul doon sa church sa Corinth. Ang sinabi niya sa kanila ay, "Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men." Aba, ibang klase po ito. Ang unang take ko diyan, ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, kayo bilang church, you are our epistle. Kayo ang aming sulat at kayo ang binabasa. Kayo ang tinitingnan ng mga tao. At alam mo, Reza, itong episode na ito ay very special ito sapagkat we will be featuring here kung anong gagawin natin sa linggong ito. At sapagkat sa Lighthouse po, meron tayong tinatawag na Ecclesia Conference. And that will be from November 29, itong Wednesday, until Friday. December 1, yes. Okay? Friday, December 1st, Ecclesia Conference. At ang passage po na yan ni Apostle Paul ay isang napakahalagang konsiderasyon sa ating lahat. Tama po yan, Bishop. Actually po, sa atin pong episode ngayon ay yan po ang ating pag-uusapan. Ano nga po ba ang significance nito sa atin bilang isang gawain ng Panginoon? Yes. And for years, Bishop, we've had a lot of conferences. Ano nga po ba ang difference ng Ay, isang marami. Ecclesia Oo. Conference? So yan pong Yes. inyong aabangan sa ating pong What's Brewing at sa ating Espresso Self segments. And of course, in Health Talks, care naman for premature babies ang ating topic. Kasama ang ating eksperto na isang NICU nurse. Yan po ay si Miss Noemi Balesteros. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, narito tayo sa ating segment na What's Brewing. Kaping-kape, ano? What's Brewing? Ano bang Tagalog ng brewing? Ano ang... Nilalaga o Oo, ano? ano ang nilalaga yan? Okay. Binubrew. Binubrew. Kung mapapansin po ninyo, mamaya, pag-introduce natin sa ating guest, makikita niyo yung ating bagong logo. Bagong-bago po. Bagong-bagong logo. But anyway, para sa ating pag-uusap tungkol sa Ecclesia Conference ay narito ang Lighthouse Pastor. No? Pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church doon po sa Cainta. Pastor Bong Escala or Ferdinand Escala. Magandang gabi sa iyo, Pastor Welcome Bong. back po ulit. Magandang gabi, Bishop. Magandang gabi, Reza. At sa lahat po ng ating tumatangkilik sa ating Lighthouse Cafe. Okay, ayan nakikita mo, bagong Yun, ang logo laki, ng di ba? Lighthouse Cafe. Napakaganda, Bishop. Hindi na frame, kundi yan na, nasa dingding na mismo. No? Wooden. Baka mahulugan ka niyan, Pastor Bong. Anyway, but we're so glad. Medyo parang bagong setup po tayo rito sa ating Lighthouse Cafe. Kung hindi niyo po na itatanong, ang Lighthouse Cafe po ay talagang coffee shop. At ito ay isa sa mga ministries ng Lighthouse Bible Baptist Church. And you can come here actually. And you can have coffee. Yes. Ito ay nasa ground floor ng Lighthouse Bible Baptist Church sa Tatalon, Quezon City. Ito ang pinaka-main church ng Lighthouse. At marami po tayong ibang Lighthouse. Of course, si Pastor Bong, you take care of our people in Cainta. Kainta po. At mayroon pang isa, Reza, ito naman. Medyo may kalayuan ito, kaya nasa Bataan Zoom. naman po. Bataan naman ito. At doon sa bayan ng Pilar. Pilar Bataan. Yes, we introduce Pastor Sombiluna, no? Norberto Sombiluna. June. Mas kilala natin siya bilang June. Okay, June. Magandang araw sa iyo, Pastor June. Magandang gabi po, Pastor. Yes. At welcome back po. And nasubaybayan natin yung iyong ika nga parang bisita iglesia, no? Sa buong. Well, alam mo, pitong taon kong hindi nabisita ang ating mga kapatiran, yung mga lighthouse families abroad sa Qatar, sa Italy, sa Norway. Kaya inikot po natin sila at at doon nakapag-live tayo. Opo. Kaya nga lang, syempre, hindi perfecto. ang Live from audio. the cruise din po, di ba? Yung ano natin. Yes. Dalawang beses, no? Dalawang episode.
ng Lighthouse Cafe. Yung una, ako'y nasa Qatar. Qatar. Nasa airport yun, Pastor Oo Bong. nga po. Pastor John. Yung ikalawa, naroon naman Italy. sa France, tatlong Paris. beses pala, Bishop. Nasa Paris. O, tatlong Tapos lunes yung pangatlo po, pala. nasa Turney naman Oh, po yes, kayo. nasa Turney yun. Well, but it's an opportunity. Kahit ngayon, nanonood naman sila. Umaabot ang ating ministry sa pamamagitan ng media, sa ating mga kapatiran. Kaya, yung ating Lighthouse Cafe, no, ay napapanood sa maraming lugar. International na. Yes. At Pastor John, ito, yung ating Ecclesia Conference ay mapapanood din nila yan. And they will be joining. Right. Okay? In fact, medyo parang full house tayo niyan. From Wednesday until Friday this week. Well, ikaw, Pastor June, ano para sa iyo yung Ecclesia Conference and how is this different from other conferences? Kasi merong ibang mga conferences like Leadership Conference, Mission merong Conference. Stewardship Conference, may Mission Conference, meron pang kung ano-anong conference. Di ba? Yeah, opo. Oo. Anong pagkakaiba ng Ecclesia Conference? Well, napakaganda po ng concept natin ngayon sa ating conference na ito because of course, ang pinaka-focus po ay yung ating ecclesia, ano? And rarely we can find conferences that focuses on the ecclesia, particularly the making and what defines the ecclesia. And actually, yan po talaga ang dapat na maintindihan ng mga churches, how they would act and how to be an ecclesia talaga. And yan po ang nais natin. Ang salita namang na Ecclesia, makuha. hindi English ito Parang in-Englishise na lang natin. Oo nga. Yeah. Pastor Greek Bong. word po yan. Greek. Oo. So it comes from a combination of ek, no? And kaleo. Yes, ibig sabihin a people that God has entrusted to do His work. Yes. Tama ba 'yon? Opo. No? So ang ecclesia is basically yun talaga ang church. Okay, sapagkat ang church naman hindi yung gusali, Totoo hindi po. yung cathedral, That's right. kundi ang church ay mga tao mismo. Yes, Bishop. Yeah. Oh yes, okay. Anong oring tao? Lahat ba? Lahat ng general public? Yun ba? Ang church, people? Hindi Para naman, sa ating mga Baptist. Ayon sa salita ng Diyos, Pastor, Bishop, ang mga tao na kinabibilangan ng Ecclesia ay unang-una, sila dapat ay nasa Panginoon o tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Okay. Ibig sabihin, sila ay mga mananampalataya na. At sila rin po ay mga nabautismuhan. Okay. Opo. So, ang Ecclesia o ang church ay ang mga taong tumanggap sa salita ng Diyos at yan ay si Kristo Jesus. Well, what At what you're nabautismo. saying is not just basically a doctrine na we can say na doctrine ng mga Baptist, but you refer to God's Word. It is from the Word of God, Bishop. Okay? So, ang ecclesia o ang church actually, in the true sense, ay hindi lahat nung tumanggap lang kay Kristo. Ito po. Yung mga tumanggap, we can say that they're Christians, they're Right, believers. right. But Yeah. there is a deeper thing to being an ecclesia, no? Yung pagiging bahagi ng ecclesia. Tama ba, Pastor John? No? Yeah, In opo. that, Is- they should have tayong- that declaration and commitment to follow Yeah. Christ. That's right. Actually, ang uso po ngayon, Bishop, sa marami din mga churches, yung pa-attend-attend na lang. Especially with their online Yes. platforms na available ngayon. Oo. So magandang emphasis din po yan na hindi lang po dahil nag-attend ka doon or for years Tama. you've been attending, ay Yes. bahagi ka na ng ecclesia. You were saying Yeah. something, Pastor John. Go ahead, please. Tulad nga po ng nabanggit po ninyo, Bishop, na it is not enough that a person receive, although that is the fundamental prerequisite of being a member of the ecclesia. But it's more than that, because kailangan nandoon yung element of obedience through baptism, and of course, yung incorporation mo sa body of Christ, sa ecclesia, as part of it, functioning well, and of course, ay doing everything by the grace of God for His glory and for His honor. Okay. Now, of course, alam niyo tayo ay iba-iba ang katatayuan natin sa mga ibang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yeah. But we are particularly referring to who does the work of God. All right. Okay? Ibig sabihin, sila na gumagawa ng kalooban ng Diyos sa kanyang mga
hinirang. Okay? At hindi po lahat ng tao ay nakagagawa ng kanyang gawain. Halimbawa, lahat naman ng pwedeng manampalataya kay Kristo ay pwede magsabing mahal nila ang Diyos. Sila ay may pagkakilala kay Kristo. Para mga Pilipino lang yan, yung ating mga kababayan, lahat naman tayo Pilipino. Okay? Lahat naman tayo ay, siyempre, mga citizens tayo, maaari natin sabihin, mahal ko ang bayang Pilipinas. Alright. Okay? Pero, yung gumagawa ng seguridad ng Pilipinas, yung gumagawa para sa kapakanan ng Pilipinas, ay ibang Pilipino yun. Yun ay may commitment, no? Merong silang katatayuan na talagang lingkod sila ng bayang Pilipinas. Nakikibahagi. Yes. Nakikibahagi sila sa pag-unlad, pagkatatag ng Correct. Pilipinas. Oo. Halimbawa, hindi lang lahat ng mamamayan, syempre, no? Pero meron tayong mga nasa gobyerno, mga nasa kongreso, mga nasa legislatura, mga nasa armed forces, sila ang tumataguyod para sa ating bansa. Right. Di ba? That is, those are the ones na kinakailangan may deklarasyon sila, ako'y magiging bahagi at meron pa silang oath. So that is what we're saying. Okay? Lahat ng tumanggap kay Kristo, syempre may claim tayo na tayo na kay Kristo. That's being born again. Right. Yeah. Pero more than just being born again or trusting Jesus or pagtanggap kay Kristo, naroon yung paggawa ng kanyang gawain. That is what a church really is. Alright. Am I right? Opo, Bishop. That's right. Oh, okay. Kaya itong Ecclesia Conference na ito ay binibigayang liwanag ito sa lahat ng members. Nabanggit mo kanina, Reza, May mga pa-attend lang. Pero wala naman talagang concern. Di ba? Yung bang mabless lang sila, okay? Pag meron silang kabigatan, medyo naupos na sila, parang batiryang naupos, medyo may encourage sila, lalabas na. Pero insofar as the work is concerned, well, hindi naman po ito bagay na ating para bang nilalait yung mga ibang mga tao. Hindi po. But we are enjoining everyone that there is an opportunity and a privilege for us to be involved in the work of God. Saka, Bishop, palagay ko ho ang pinakamalaking challenge din sa mga mananampalataya ay kung paano tayo kikilos bilang isang eklesiya. Ayun. At kahit na eklesiya tayo, yun pa rin ang challenge. Kaya itong Ecclesia Conference is very unique sa lahat ng mga conferences. Kasi po, pag ako'y, for example, i-introduce ko itong Ecclesia Conference sa ibang mga pastors, I would explain na ang soul winning, ang importance of the Word of God, or for example, discipleship Witnessing, conference, sharing, yes. these are functions of an ecclesia. Yes. So, pag-aralan na lang natin yung kabuuan ng eklesiya para maunawaan natin yung mga biblical truth behind sa lahat ng ginagawa natin. Yeah. Yung function ng eklesiya. Kaya, Bishop, this is one of a kind, and I believe Lighthouse lang talagang gumagawa ng Ecclesia Conference. Yeah. Well, Wala pa ako narinig eh. Wala pa. Wala pa ako Siguro, narinig na... Sa bagay, parang bata ka pa naman, Pastor. Term na Ecclesia. Oo. Ano masasabi mo, Pastor John? I agree with Pastor Bong. I mean, we have come to our ministry as Lighthouse that we have been given this opportunity to really display what the ecclesia must be or should be. I mean, should be. At kung ano ang magagawa niya nito, no, as a people na tinawag ng ating Panginoon. Of course, sabi nga sa Colossians, yung bang ito yung nag-uugat, ito yung lumalago, naging matatag, and of course ay sumasagana sa pagpapasalamat. Yes. I think those are some intrinsic trait ng ating eklesiya, no? Aside from being, sabi nga natin ay receive Christ as Jesus, receive Christ Jesus as our Lord. Pero foundational pa rin. Maganda po, Bishop, yung Foundational ating pa rin concept. ang ating mensahe sa lahat. Kinakailangan ang tao ay makakilala kay Kristo. That's right. Okay? And but that is not just the beginning and the end. Doesn't stop. It is the beginning, yes.
And then, sa pagkakilala kay Kristo, then we subject ourselves to baptism because that is Yeah. the point when we begin to walk in the newness of the life that we have in Yeah. Christ. Kaya yun ang sinasabi kapag binabautismuhan. No? Raised. Sinasabi, Buried inilibing, with Him. no? Buried with Him. Buried with Him, no? In baptism, and then raised Christ To walk. to walk in the newness of life. So, yun ang kahalagahan ng baptism. So mahalaga pala yung pag-ahon. Oo, mahalaga. Hindi lang paglibing. Hindi lang paglibing. Ang yung baptism pag-ahon. is a figure actually. Right. Pastor Bong, ang baptism hindi naliligtas yun. Totoo po. Ligtas ka na muna Ah. bago ka bautismuhan. But in your being baptism, you identify yourself Right. with Christ. Siya ay sinusuot mo. And then, ang sinasabi natin by baptism, yung ating dating pagkataong nakalugmok sa kasalanan, hindi na. Babangon na tayo, having the victory of the resurrection of Jesus Christ in our lives, and then we begin to walk sa may panibagong buhay na binigay ni Kristo. So Bishop, there is a greater emphasis doon sa pagbangon na muli. Yung pagbangon sa Yes. panibagong buhay. Oo. Kaya, Bishop, sabi ni Apostle Paul, di ba, that he suffered the loss of all things so that he may know the power Yes. of the resurrection. The power of the resurrection, because that actually makes us to live. Right. As Christ was quickened or was made alive, then the believer in Christ also shows that he is also made alive by the power of that resurrection. Kaya yung walk na yan ay lakad ng may kalakasan, kasiglahan, no? Upang makagawa tayo ng gawain ng Panginoon. So lakad ng eklesiya yan. Yun! Very- Ang nasa, kaya alam mo, Pastor John, meron mga circles tayo sa evangelical communities na para bang, para sa kanila na lang yung pananampalataya nila and they would not want to be a part of any church. Bakit? Kasi mapipigilan ako eh. Sabi nila ganyan. Actually, Bishop, maganda po na-emphasize yung ng baptism, no? Kasi even sa mga, lalo sa mga bata po na nasisave, no? Hindi na-emphasize yung ganun. What it really means. Minsan sinasabi lang, magpabaptize ka kasi para maging member ka. Pero you know the principle behind it on why we need Well, to be actually, hindi baptized. lang basically na maging member ka. Dahil doon Yeah. sa Acts chapter 2, ang sabi then they that gladly receive His word were baptized. Pero hindi period yun. Tama po. Ang sabi Yeah. doon, and the same were day, added. there were added unto them. Yung mga nabautismon ay idinagdag na sa kanila, no, na nagsimula ng lumakad. And they And continued they continued steadfastly. And so we believe na once a person is baptized because siya ay sumampalataya na kay Kristo, then he can be a part of an ecclesia. That is what the Bible says. Kahit saan po ninyo puntahan yan, kahit anong Bible, in fact, kahit anong translation, yun din yan. Pero Okay? Pero hindi po natin inaalis that lahat ng na kay Kristo ay bahagi ng pamilya ng Panginoon because they were made children of God. Okay? Pero yung gumagawa ng kanyang gawain, no? As a body of people. Hindi ba, Pastor John? Kaya alam mo yung mga Bishop, sinasabi ano? mong circles, meron Opo. mga sabi, pinag-aaway-away yung mga churches. Hindi po dapat yun. Di ba? Ano palagay mo, Pastor John? Bishop, it's a sorry state of our present Christianity ngayon na yung pagtanggap at nabatismuhan, doon na nagtatapos sa kanila. And yung walking after that, parang wala na. No? So, siguro maganda, Bishop, talaga yung focus at concept ng ating ngayon because gusto natin talagang maipakita sa membership ng Lighthouse kung paano talaga after ng reception natin ng word and then yung ating baptism, yung walking. Yun na ang pinaka buo ng ating pagiging eklesiya, yung walking natin. Alam mo, pinipresent ko yan sa ganitong analogy. Lahat po tayo ay may sakit na kasalanan. Yeah. Okay? Tayo ay nasa banig ng karamdaman ng kasalanan. And then binigyan tayo ng kagalingan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At binigyan tayo ng bagong buhay. Ginising na tayo, binigyan tayo ng lakas. Abay, bumangon ka na sa kama.
at magsimula ka ng tumayo at lumakad. Yeah. Di ba? Hindi po tama yata yung pinagaling ka na, nakahilata ka pa. Gising ka na eh. Oo. Gising ka na eh. Okay, nakahiga anyway. ka pa. Ano ang magiging feature ng Ecclesia Conference? So ito ay binibigyang halaga yung pagiging church. Ang church pala ang kumikilos ng gawain ng Diyos. Hindi yung pastor lang. Hindi lang yung pamilya ng pastor, kundi Tama lahat. po. Okay? Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng church mismo, ng Ecclesia, magmula sa mga bata Bata. hanggang sa mga may edad. Okay? Kaya- Ang lahat ay may role. Yeah. Yeah. Anong masasabi mo doon, Pastor Bong? Totoo ho yun. Katulad nga sinabi nyo kanina, Bishop, na it is a walking together of the whole body. Walking, hindi lang naman yung paang lumalakad. Ibig sabihin, lahat yan ay function ng buong katawan ang paglalakad. Okay. So therefore, lahat ng bahagi ng Ecclesia ay inaasahan natin at tinuturuan natin kung paano lumakad kay Kristo. Hindi lang yung gustong lakad po natin. Alam mo, it is amazing how that the Word of God illustrates yung body, yung Ecclesia as parang katawan ng tao. Di ba? Yeah. Nakalagay yun sa 1 Corinthians, 11, 12, 13, 13, 14. 14. At ang lahat, at sinasabi pa noon, sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo binigyan niya ng kaloob. Right. No? At ang bawat isang miyembro ay may kaloob. Okay? Parang isang katawan ng tao, hindi pwedeng sabihin ng kaliwang mata sa kanang mata, hindi kita Hindi nga kailangan, laman. ako lang ang titingin. Ano, Pastor John? Di ba? Opo, tama po. Kaya nga po ang nahalin tulad ng ating Panginoon ang kanyang eklesiya sa body because yung functioning, pastor, yung functions ng bawat isa ay ma-appreciate yung functions. Kaya nga tama sabi niyo, di pwedeng sabihin ng kaliwa sa kanang mata na hindi ka kailangan. Both needs to function, for coordination ng katawan. Of course, to accomplish something. Yun po yun eh. Yes. Ang ating katawan is designed to function independently in coordination so that we can accomplish something. Yun po yun. Alam mo, tama-tama si Pastor John ito, tatanungin ko siya. Kasi ano siya clinical psychologist. No? Madiing tinuturuan tayo ni Apostle Paul na magkaroon tayo ng renewing of the mind. No? Ibig sabihin, parang i-rehab yung ating kaisipan. At magiging the mind of Christ. Ibabagay natin sa kaisipan ni Kristo. Pwede bang maging Kristiyano ka lang sa isip? Pwede ba yon, Pastor John? Para bang buhay yung isip mo, pero Hindi gumalaw yung buong katawan ko. katawan. Pwede ba yon? Paralyzed. It cannot be, pastor, because lahat ng functioning natin must be commanded by the mind. Yes. And of course, whatever alam you natin think yan, must nasa be body, si Kristo whatever yung you head. think must be translated to an action by any member of the body. Yes. Oh. Tama po. Parang halimbawa, Pastor Bong, 'di ba? Pag halimbawa yung baga ng nag-iinit ng kape, tapos hinipo mong ganyan, no? Tapos hindi ka nasaktan. Hindi. Mabagal. Siyempre may touch ka, no? Sense Pero of ano. sasabihin, tama ba 'yon, Pastor John? Sasabihin ng isip mo, mainit. Oo. Pull Yeah, back. Mm-hmm. Sasabihin nung daliri, hindi, masarap na eh. Ang tawag doon, Bishop, receptors. A receptor. Nerve receptors. Ito Pag naman, yan, siyempre, si Pastor Bong Pharmacist naman, po. pharmacist naman ito. sasabihin ng utak mo yun. Oh. Yeah. So, So, consistent hindi ito. po pwede na pwede bahagi mga ng ganong eklesiya. analogy. Na So, walang hindi ginagawa. pwede na ayos na yung isip mo, alam mo na yung kalooban ng Panginoon, okay, alam mo na yung, hindi lang tama at mali, kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya, pero hindi mo maikilos. Something is wrong. Di mas lalo na Bishop sa Ecclesia. Christ is our head. Wala tayong problema sa isip. Yan nga isusunod ko eh. Ganun ba? Oo, dahil tinuturuan tayo sa banal na kasulatan na si Kristo ang ulo ng church, ng eklesiya. At ang mind ay galing sa Kanya. Right. Paano hindi kikilos yung iba? Ang ganda, no? Di ba? Opo. So ito Kaya pala, siya, kapag ang isip natin maayos, tapos hindi gumaganap ang katawan, paralyzed po yan. oh, Pero
Pero pagdating sa pagkilos, Bishop, isang magandang ibanggit din po, no, maraming areas po ng pwedeng Ayun. pagkilos. Yun. Kasi minsan sa isang church, 'di ba, minsan iisip natin, preaching lang po ang pwede, or singing sa choir singing. ang pwedeng Actually- pagkilos na gawin, actually, or Reza, offering. Opo. Sa pagkakaintindi ng maraming tao, ang church ay makikinig ka lang, Mhm. magpe-praise and worship ka lang, mag-o-offering ka, magpe-pray ka, Tapos uuwi uwi ka ka na. Babalik syempre, ulit may sa kama. Sunday. Babalik ka na lang sa Sunday. No? Parang ganun lang. Mm. So, well, may kulang, ano? Marami po. Marami. Now, you said, Reza, na marami tayong pagkilos na Oo. ginagawa at natatranslate Areas yan po. sa lahat, maraming areas ng paglilingkod. At ang lahat ay paglilingkod actually. And we serve God. Opo. No? What is different sa nangyayari? Alam mo, itong ating Lighthouse Cafe, ito yung ministry ng Lighthouse Serving, Bible ministry Baptist of Church. This is serving. actually a serving ministry. The ministry, ito, naghahain ng kape. In fact, yung serving natin dito, iniaabot na natin sa mga nasa telebisyon. No? Nasa social media platform. So, nagpapahayag tayo. Karamihan kasi akala nila dapat mag-preach. Hindi naman po tayo nagpi-preach. Di ba? Okay. So, maraming kaparaanan, Pastor Bong at Pastor June. Palagay ko, Bishop, noon meron tayong problema sa definition natin ng spiritual gifts. Kaya nalilimitahan ang pagkilos ng mga members sa preaching, teaching, and singing. Hindi natin nakita na yung abilidad. Lahat ng abilidad na meron ang mga tao, ang mga Kristiyano, na member ng isang church, ay kapag ito ay inialay sa Panginoon, it becomes a spiritual ability or spiritual gift. So, noon ho, parang Kapag hindi ang nakita- abilidad ay inialay sa Panginoon, Opo. okay. Ito ay matatawag nating spiritual gift. Kasi nga, Oo. we do it in the Spirit. Yes. The thing is, noon ho, ay hindi natin nakita ang mga bagay na ito, kaya ini-enrich natin, hindi naman natin pinapalitan. Pero ini-enrich natin yung katuruan na nakita na natin, na sinasabi ng Bible, that if we have an ability or any abilities that God has given, we steward it and use it for the glory of God. Sapagkat ipinagkatiwala sa atin Opo, yun. ayun. Anong masasabi mo, Pastor June? Bishop, actually, meron lang akong konting gustong linawin. Because, of course, sa tagal na rin natin na nasa ministry, kasi may idea kasi noon na huwag mo munang bigyan ng responsibilidad ang isang manampalataya kasi hindi pa mature. Yun ang idea dati. Kailangan hintayin mo muna siyang maging mature. Right now, ang nakita natin, at ako rin dito sa Pilar, ay sabi ko, ay after baptism, bigyan mo na ng responsibilidad yan so that mag-grow siya doon sa ministry niya. And lahat ng mga kinakailangang element ng growth ay maranasan doon as he or she fulfill the ministry. Tama ba ako doon, Bishop? Yeah, makes sense. Oh, lahat, syempre. Pero ito ang pinaka magandang analogy. Na ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang sarili sa kanya, inaalay niya mismo ang kanyang katawan. Okay? Hindi naman natin siya tinawag sa langit eh. Siya mismo ang nag-offer at dumako rito at nag-alay ng kanyang sarili. At dahil siya nasa atin na, at lahat ng spiritual na well-being ay nasa atin na kay Kristo, nasa atin, well, alam po ninyo, ang sabi ng banal na kasulatan ay present your bodies a living sacrifice. Yeah. Bodies. Right. Offer your bodies yourselves. No? Hindi lang yung kakayanan. Kasi alam mo, ang isang susi dyan na ito. Lahat naman ng pwede natin gawin, ginagawa natin sa katawan natin. Right. Yeah, that's Lahat right. ng abilidad, lahat ng skill, di ba? Lahat ng pwedeng sabihin, di ba? So, ginagamit natin ang ating lupang katawan. Lahat ng limbs, ng motor, everything, tumugtog, umawit, and everything. So, yun ang pagkakaiba ng umaawit ka na ang iyong sariling kabuuan ay inialay mo na sa Kanya. Yeah. Minsan ang isip natin, nag-aali lang tayo ng offering, nag-aali lang tayo ng oras, nag-aali lang tayo ng konting abilidad, nag-aali tayo ng konting contribution,
At nagmamakaawa pa ang Panginoon sa atin. Sa totoo lang, binibigay lang natin tip. Maganda rin po Okay. na nabanggit ni Pastor Jun yung hindi lang sa mature kasi yung pag-aalay po ng buhay across all ages. Ano? Actually, na Yes. mga nakaraan pong episode natin, Bishop, ang in-interview natin, mga kabataan mismo sa kanilang Oo. Lighthouse Youth Weekend, ano, na maaring yung mga abilities nila ay nagamit din po sa Kasi paglilingkod merong sa konsepto Panginoon. na, Bishop, Pastor, naghahantay pa ako kung saan ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Yeah. Alam po ninyo, hindi po manggagamit ang Panginoon. Hindi siya user. Mm. Hindi siya nang-i-exploit. Okay? He gives us all His grace. Right. Ang sabi nga ng banal na kasulatan sa Romans chapter 8, God did not spare anything. Right. He spared not His own Son, but delivered Him up for us all. Wala siyang ikinubli sa atin. Ano kaya ang sukli ang pwede natin gawin doon? Pastor, hindi naman ako magpapastor. Hindi naman natin sinasabi yun eh. Yeah. Okay? Ang sinasabi lang po natin, kung ano yung nasa atin, yun ay simulain at platform ng pwede nating ibalik sa Kanya. Tama ba yun, Pastor Bong? Opo, Bishop. That is an appreciation of His love sa atin. We love Him because He first loved us. Okay. Kaya yung ating pag-ibig na yan, na ibinibigay sa gawain ng Panginoon, sa ating Panginoon, ito po ay sapagkat una ay naranasan natin, naging recipient tayo ng pag-ibig ni Kristo. Pangalawa ay naunawaan natin. Yes. Kaya, naku, ang dami nating papag-usapan sa conference na ito. It is actually doing the work of God filled with virtues. Right, opo. Excellence. Hindi lang pagkilos. Yes, kasi ang sabi ni Hindi lang Peter, performance. add to your faith, virtue, Right. and then knowledge, lahat. At nandoon. At pagkatapos ang pinakatugatog nun, charity, Charity. pag-ibig. Yeah. Sapagkat kung ang lahat ng ito'y nasa inyo, abay, hindi kayo magiging tigang. Tama ba yung word na yon? Yung walang bunga? Barren. Barren. Oo. Barren. Ano sa Tagalog? Barren. Wala. Walang bunga. Baog. Baog. Ang sama naman ng anong yan? Ano, Pastor John? Tango ka ng tango dyan eh. Oo nga, Pastor yun ba yung idea, Bishop, na sabi nga ni Apostle John, ni John, ano? Sabi niya, we have received grace from the Lord and we have received the fullness of His grace. Yes. So, ibig sabihin, nandoon na sa atin ang biyaya na yan na magbibigay sa atin ng kakayahan na maglingkod sa Kanya. At yung ating pagganap ng Kanyang mga gawain ay doon natin na exercise, tama Bishop, no? Yung mga virtues na yan. Oo. Yes. Yung mga virtues na sinasabi ni Peter, doon natin na exercise as we fulfill the ministry. Amen. Bishop, may tanong ako sa inyo. Yes. Itong conference na ito ay, of course, may a-attend ng mga non-lighthouse pastors, preachers. And they are all invited Ay, actually. invited po sila. Yes. Eh, ang balak ba natin ay gawin silang mga lighthouse? No, hindi. Baka Alam may mo tanong idea na. You do not need to be a lighthouse Bible Baptist Church to do the work of God. Yeah. Oo. Sapagkat lahat ng na kay Kristo, may simulain ng biyaya eh. Biyaya ng kaligtasan yun eh. Inabot na tayo ng Panginoon at iniligtas tayo. Now, that grace of God that reached down to us sa midst ng ating pagiging makasalanan is the same grace that brings us to Him so that we can give Him glory. Hindi kayo kailangan maging bahagi ng Kasi lighthouse. naman, baka sabihin nila, So, pwede silang maging parang hindi namin maabot yung standard na tinuturo No. or what. This is about the grace of God. Lahat naman tayo may Yes. biyaya ng Panginoon Kaya nga sa ang kanya tawag ay ecclesia. Ecclesia Yes. Conference. Paano po sila mag-register? Yes, meron tayong registration. Ayan, kung Opo. interesado po sila, Oo. they can, ayan, nasa atin pong screen, Yeah. so they can scan the QR code at mag-register po tayo. Pero of course, porque ito ay kinakailangan iabot sa lahat ng members ng Lighthouse because hindi pa naman po tayo 100%. You know, na ang lahat ay may ganong kamalayan. Pero ihahatid natin lahat. Hindi po tayo nagtutulak palabas. Tayo ay inclusive sa lahat ng Lighthouse. Okay? Hindi dito pinag-uusapan, bata pa po ako. Lalo na hindi yung may edad na. Oo. At So this is not a pastor's conference. No, it's not. No. It's a conference of all of God's people within all Lighthouse works dito sa Tatalon,
doon sa Cainta, doon sa Pilar, anywhere you are. At yung mga kapatiran natin, mga families abroad. In fact, kahit matagal na, kahit wala na tayong contact, pag nalaman nyo ito, then come and join us sa ating Ecclesia Conference. Ayun. Okay? Okay ba yun? Ganda. Palagay ko, sabay-sabay tayo bago tayo magtapos ng segment na ito. Ang sabihin natin. Oo. Join Halina, our- halina po kayo sa Ecclesia Conference. Okay? Alright. Already? Go! Halina po kayo sa ating Ecclesia Ecclesia Conference. Conference. Okay, very good. Babalik po ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Espresso Self! Erica Faith, ilang tulog na lang. Although, Natutulog pa ba, Gabi? Ilang tulog na lang ay Ecclesia Conference na natin. Alam mo, sa mga nakaraang conferences, isa sa mga major takeaway ko dun is yung the use of our gifts, our abilities, our skills in the ministries is for the edification of the whole body, the whole church, no? Ikaw, ano yung nilook forward mo ngayon sa ating Ecclesia Conference? Grabe. Actually, itong mga past weeks, no, na yun nga, nakasama rin ako dun sa pinaka-preparation talaga ng Ecclecon. And nakaka-excite talaga na, and syempre nakakatawa na makita yung bawat isa talaga na nagiging involved nga. And yun, ginagamit yung kanilang mga gifts, yung abilities talaga para dito sa ating Ecclesia Conference. Yan. Kaya maganda na ngayong gabing ito ay makakasama natin ay, ang ilan sa ating mga young professional leaders. Ayan. So, welcome back to Lighthouse Cafe, Daislyn and Mia. Hello! Good evening po. Dati napapanood ko lang sila sa TV, doon sa mga munting Munting ilaw, no? ilaw, Yung yeah. mga young professional leaders na pala sila. Ang bilis nilang lumaki. Siguro, konting introduction lang mula sa inyo and specifically, ano ba yung inyong ginagawa sa ating eklesiya? Ayan, so ako po si Mea Lee. Part po ako sa teaching ministry sa CLC and sa choir, sa music din po, and even sa Lighthouse Chamber Orchestra. Ayan, ganun din pa. Ako po si Dindy or Daisy ko. Kasama ko po din siya sa orchestra, sa choir. Teaching ministry din po na CLC. Tsaka, yan, leaders po kami sa Single Working Young People's Fellowship. Single working young people sa fellowship or swipe, no? Ito yung ating mga young young professionals na sa workplace. Can you describe kung ano itong fellowship na ito and specifically ano yung mga preparation involvement niya para sa ating Ecclesia Conference? Teacher Mea. Ayan, so sa ating Single Working Young People Fellowship, binubuo po ito ng mga young professionals, gaya nga po nung pagka-introduce nyo sa amin. Kami po yung mga kumikilos sa marami pong ministries ng ating eklesiya. Kabilang na rin po doon yung preparation nga po para sa ating nalalapit na Ecclesia Conference na meron po tayong mga committees, merong registration na kasalukuyang gumagawa po ng ating mga IDs, kits, and yung database nga po natin. Ayan, meron po tayong sample. Ganda. High quality. Thank you po sa ating... Ready na. Oh. At may gamot pa. May multivitamins pa, no? Opo, mahalaga po yun Mahalaga, diba? oh. Na hindi magkakasakit ang ating mga mag-a-attend sa ating Ecclesia Conference. And of course, nandyan po yung mga behind the scenes po, yung ating mga naghahanda sa backdrop, di ba? Teacher din. Ayan, and yung presentations, yung maririnig po natin na music, of course. And syempre naman po, yung media ministry natin na nag-live stream or magko-cover po niyan. Salamat, Teacher Mea. Alam mo, speaking of preparation, Erica, no, maraming nagbe-message sa akin ngayon na mga viewers natin. No? Yung ating registration committee ngayon, busy nga sa pag-prepare ng mga kids natin, yung mga young people natin. So, maraming salamat sa inyo. Yan, nakapag-shoutout na ako. No? Dito naman At sana ay makapag-register na po. Oo, lahat ng habol pa po nanonood. tayo, no? Yes, pwede pang humabol. Let's talk about yung swipe nga you mentioned. You're in a unique position, no? Kasi kayo yung mga employees, kayo yung mga businessmen, kayo yung mga young professionals natin. At the same time, you also have very specific skills and abilities, no? Teacher, hindi pa teacher, pero Teacher Dindy or Ate Daislyn, no? Kumusta yung pagmamanage ninyo as you help in the preparation dito sa ating Ecclesia Conference and you also have your day job, kumbaga nga. Yeah.
medyo, dahil po nabanggit po yan na maraming committees. So, iba-iba po. Kunwari, may mga ilang ladies na nasa registration. Meron din po tayong mga editors pala na nagpupuyat. Nakasama din natin yung mga missions. Wow. Alam ko din po na marami silang ini-edit for the Eclecon. So, dun pa lang nakikita na yung sacrifices nila sa time. Kasi after work, diretso po sila mag-edit, magsasubmit, o kaya, yun po yung sa photo studio naman, may mga nakasama po kami from Taguig and Caintanan, nagtutulong-tulong po kami mag-conceptualize na pwedeng photo studio para may souvenir sila, may picture sila sa auditorium. So, parang we're talking about hindi lang yung dito sa lighthouse sa Yes, Tatalon. hindi lang sa main church natin dito sa Tatalan, kundi tulong-tulong po with different missions. Pupunta sila dito or nakakausap natin sila. Kahit malayo sila, nakakatulong pa din sila, binibigay pa rin nila yung gifts and talents and time nila. Hindi ko na po alam paano namin na-manage. At saka dito pa kayo ngayon, no? Sa ating espresso self, no? Sa dami yung time, no? Pwede pag Tayo dagdagan. pa sila mag-guest. Oo, pwede pag dagdagan. Gusto niyo Grace lang talaga ng Panginoon, hindi na namin alam. gusto niyo mag-trio pa kayo ngayon, no? Para naman mapasample. Maganda quartet, Gabi. Sumama ka na. Sige, pwede. Sample na. Yun po. Tulad nga po na pag-usapan namin ni Teacher Mia, siguro ilang araw, ganyan. Ang daming kailangan gawin sa work, pati na rin po, yun, na pag-uusapan with friends, namin kailangan gawin sa work. Pero, praise God na natatapos unti-unti. Pati rin po, isa sa mga kaibigan po na gumawa ng manual. Wow. Tagal po niyang shout out po Shout kay out, Miss Miss Jamaica Jamaica Neliasca. Neliasca. Naging guest po natin last time. Na yun, pinagpuyatan po nila yon ilang araw para alam ko po, ibibigay po siya sa mga delegates na malaman po kung ano yung Lighthouse, BBC, isang eklesiya. Yun, nakakatawa, Gabi, na yun nga, no, kahit yung may mga day jobs, talagang they find time. Makita mo talaga din yung pagmamahal nila sa gawain ng Panginoon. Siguro ano lang yung masasabi yung mga joys, no, ngayon na ito, kahit yun nga, busy sa mga work, para nakakatulong pa rin. And siguro ano yung mga specific, siguro na ginagawa nyo kayo specifically, na involved kayo ngayon dito sa preparations for the conference. Ayun, so nabanggit nga ni Dindy earlier na may day job, nakakapagod, pero sa ministry, parang kahit napapagod ka, it's a good kind of tired because you know you're doing it for the Lord. And yun, yung preparation namin kagabi, kasama ko po sila sa pag-practice po for our singing group. Abangan niyo po yan sa Ecclesia Conference. So, everyone is really preparing, hindi lang po yung mga kailangan, kundi yung mga sarili rin po natin. So, we really need to prepare our hearts for this. Kasi nga po, yung teaching nga po sa atin, hindi lang naman po as individuals. Mahalaga po na as an ecclesia, we're moving or walking towards the same goal, the same purpose. So, yun po, everyone is really preparing as an ecclesia, nagtutulungan. Ayun po. Yan, tama po yun, na dagdagan ka na lang po na as an ecclesia, ginagawa po natin to then to edify others. Hindi na lang kung sino yung nasa Lighthouse, kasi alam ko marami din pong ibang churches na magjo-join sa atin. Kaya mag-reach out din po tayo sa kanila and tell them kung ano yung ginagawa natin as a church or as an ecclesia using our gift-based ministries. Alam mo, nakaka-bless kayong tatlo, no? Ikaw din, Gabi. pero no, kasi na-realize ko lang, I'm sure very thankful, very blessed ang ating pastor, ang ating mga leaders, and yung mga parents ninyo, no? And even yung mga ka-fellowship natin sa Nakita. Parang if we were to say, demonstration na rin to ng maaring, or preview ng maaring maituro sa atin sa Ecclesia Conference because you're doing it now, no? Yung pagtutulungan, yung extend ng ating mga gifts at pagiging isang body, no? So, siguro some final words na lang from each one of you. Ano yung pinaka nilook forward niyo sa ating darating na Ecclesia Conference? So, para sa akin, ang nilook forward ko, kasi nagbigay na po ng preview ang ating pastor sa past messages about what defines us and what makes us as an ecclesia. So, aabangan po natin yung ihahain sa atin ng ating pastor, yung other points aside from what we have already learned. And of course, para
maging handa rin po tayo as an ecclesia at katulad ng nabanggit ni Dindy earlier, maging example din po as Lighthouse to the other churches or other pastors who will be attending. Ayun po. Doon ako pinaka na-excite sa mga magiging results. Kasi na babalita yun sa atin from our pastor or from yung mismong makikilala natin sa conference na, uy, alam niyo ba, ginagawa na namin dun sa church namin, yung natutunan namin sa conference. Yun yung pinaka nakaka-excite na kung paano sila nag-grow dahil sabay-sabay tayong natuto dun sa conference. Yun. Ikaw ka mawawala. Ayun, syempre, Gabby, very proud ako talaga sa mga friends ko. Pero yun, pero parang share na din. Kasi, yun nga, parang isa kami dun sa mga talagang lumaki na dito sa Lighthouse. So, parang madalas kasi yung term kami na organic. So, syempre, hindi naman namin yun matututunan or parang on our own lang diba? Pero, yun, makita natin talaga how, yun, the Lord equipped na kami na maging parte ng ecclesia. At ayun nga, parang mas ma-hone pa yung mga gifts and abilities na meron kami. And hindi lang siya gamitin siguro for, yun, sa ating mga work, no? Hindi syempre most importantly sa ecclesia. So yun, lagi naalala ko yung past conference kasi sabi natin, di ba, na church is doing. So dito natin nalalaman na, yun nga, hindi lang yung what we do individually, pero as part of the ecclesia, ano ba yung kailangan natin gawin? Kailan natin siya dapat gawin? At sino pa yung mga kasama natin dito sa ating paggawa? Alam mo, ready ka talaga, Erica. Ayan, Parang magiging share it away sa mga friends. Oo, parang mag-share ka pa yata. Pero naubusan tayo ng oras dahil sa sinabi mo. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapala natin. And ngayon ay usapang health ng mga babies naman kasama si Mr. Harvey and Miss Antoinette sa Health Talks. Ngayong buwan ng Nobyembre ay pinagdiriwang ang World Prematurity Day. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay kasama sa top 10 countries with the highest number of premature births? Yan ay ayon sa datos ng World Health Organization noong 2021. The Philippines had around 348,900 preterm births noong taon na yan. At napakarami niyan, Harvey, no? Alam mo, ayon din sa data, iron deficiency anemia is one of the common reasons why preterm births happen. At isa pa riyan ay ang stress, which poses a greater risk of not reaching full-term birth before the baby is delivered, no? So, kaya syempre, napakaganda na ang ating kasama ngayon ay isang expert sa topic na ito dahil sa kanyang extensive experience as a NICU nurse. So, welcome back po sa Lighthouse Cafe sa Health Talks, Mrs. Noemi Ballesteros. Welcome po! Ayan, so napag-usapan or nabanggit po namin kanina tungkol po sa premature or preterm births. Pero pag sinabi po ba natin na premature ang isang baby, ano po bang ibig sabihin nito? Pag sinabi kasi nating preterm babies, sila yung mga ipinapanganak before 37 weeks. So, 37 weeks po. Pero maliban po sa number of weeks, Ma'am, Tita Noemi, Tita Noemi na lang po. May iba pa po bang mga kumaga differences ang isang preterm baby from the normal or full-term babies po? Yes, okay. Yung preterm, sinabi nga natin, before 37 weeks sila ay pinapanganak. Yung full-term naman is 40 weeks. And meron tayong mga tinatawag na mga subcategories of preterm birth based on gestational age. Ito yung number 1, extremely preterm, less than 28 weeks yon. Very preterm, 28 weeks to less than 32 weeks. Yung moderate naman to late preterm is 32 to 34 weeks. And yung late preterm is 34 to 36 weeks. Ayan, so nabanggit niyo po kanina yung pagkakaiba po yung number of weeks po ng ating or subcategories po ng isang preterm baby. Pero kapag po ba nailabas na sila, nang ipanganak po sila within those span of number of weeks po, ano po yung makita natin na differences as compared to a normal na delivery ng isang baby? Usually po nakikita natin smaller sila in length, tama po na, tsaka even in weight, no? Yes. Oo. So meron tayong tinatawag na mga appearances na tinatawag mga characteristic ng premature na baby. Okay, sabihin mo na natin kapag sinabi mo kasing premature baby, yung weight nila is from 1 pound to 5 pounds or equal to 2.26 kilogram. Ito namang full term natin na ang weight naman ng full term is around
7 pounds. And may mga appearance na nakikita tayo, no, mga characteristic ng mga preterm baby. Ito yung sila, katulad ng sinabi ni Antoinette kanina, they have smaller body and sharper yung body nila, medyo sharp yung itsura niya, and head is larger in comparison to their bodies. Medyo din sila payat, thinner and more transparent skin due to very little body fat. Okay. Meron din silang may konti, medyo marami-rami ng konti yung kanilang furry. Ito yung tinatawag nating lanugo kasi hindi na siya nagkaroon ng chance na mag-shed off, no? Habang lumalaki kasi yung baby doon sa tiyan ng mommy, so pag malapit na siyang ipanganak, nag-shed off yung lanugo na yon. But because medyo kinulang na nga siya talaga ng weeks or months, no? So wala nang pagkakataon na yun ay mag-shed off. And then, very little amount of vernix in the skin. Meron din sila noon. Ito yung tinatawag na white waxy looking substance that protects the baby's skin. So, medyo kaunti lang din yun. Sa full term kasi, kung mapapansin niyo pag ipinanganak yung full term, marami yung kulay puti, no, na nasa skin nila na nakadikit. Yun yung pagkakaiba. Okay. And meron pa rin, nakikita natin, yung mga preterm natin ay may problema sa kanilang breathing pattern, no? Bakit? Kasi ang mga premature infants ay hindi nila nadidevelop kaagad yung kanilang respiratory systems. So yung lungs nila ay very weak. So that's the reason why pag sila ay pinanganak, there's a need na sila ay mailagay sa ventilator or sila naman ay mabigyan ng oxygen support na tinatawag nating CPAP. Yung CPAP, ang ibig sabihin nun ay continued positive airway pressure, no, para sila ay makahinga ng maayos until the time na sila ay maging okay sa kanilang breathing. And yung ating body temperature naman, syempre kapag ka-preterm, yung body temperature ay bagsak, no? So sobrang mababa. So they are very prone for hypothermia. That's the reason why na nilalagay din sila sa incubator for them para ma-providean ng tamang temperature na katulad nung nasa loob pa dapat ng tiyan ng nanay, no? Yung warm na dapat na nandoon, ayun yung ipoprovide ng ating incubator. So meron po pala talagang parang may mga health na concerns talaga kapag naipanganak po as a premature baby. So aside po dun sa nabanggit niyo, Miss Noemi, na breathing and even po yung body temperature kailangan i-regulate or parang minimimic yung nasa loob ng parang nasa loob ng nanay, no? Meron pa po ba siya, let's say for example, kapag mas nagkaroon na ng edad, ganyan, meron pa po ba silang mga i-expect, say for example for parents po na mga na may preterm babies, no? Ano po siguro yung pwede nilang bantayan na possible na red flags since sila ay nagkaroon ng preterm babies? Okay, regarding yung red flags, meron tayong mga nakikita diyan, katulad ng apnea and bradycardia. Yung pag sinabi kasi nating apnea, that is a temporary pause in breathing ng baby, no, na naglalast ng 15 seconds. So pag naglast ng 15 seconds, hindi siya masyadong humihinga, so that is already considered as apnea. And kapag nagkaroon ng apnea, syempre, ang susunod nun is bradycardia. Ang bradycardia naman ay bumababa yung kanyang heart rate. Okay? And ano pa yung mga red flags? So may mga infections. Paano natin masasabi na nagde-develop na sila ng infection? Ito yung naipanganak na, preterm na. So paano natin nasasabi yun? Nagkakaroon sila ng intolerance sa kanilang pagkain, no? Sa kanilang milk na ini-intake. And nagkakaroon sila ng vomiting, nagkakaroon sila ng abdominal swelling, or and meron ding full feeding na nakikita sa kanila. At may isa pa, yung thrush. Sigurado ako nakikita ninyo ito sa mga preterm babies. Ito yung very common, no, na nagkakaroon ng mga parang patches na puti doon sa bibig, sa gilagid at sa dila ng baby. And nagkakaroon din ng decrease na activity. So mahina siya, syempre. And unstable yung temperature and respiratory rate niya. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kaya kailangan niyang nandoon sa loob ng incubator. Pero itong mga nanay natin, gusto nating sabihin sa mga nanay na sana
as much as possible, breastfeeding pa rin yung dapat na ibinibigay sa kanila, sa mga baby. Speaking of mga nanay, actually alam mo Harvey, ito nga nakaraang linggo, nakakita ako ng isang post ng isang NICU na pediatrician din na parang a few years after graduate na yung na-deliver niya na parang first niya ata patient. So, ibig sabihin kahit na preterm sila na pinanganak, tama no, Tito Noemi, ay definitely they can thrive, no? Still, of course, sa atin, sa Ecclesia, tinuturuan tayo ng biyaya ng Panginoon. So for our mothers, siguro Tita Noemi, as we end this segment, ano po ang maaari nating tips, especially for our expecting moms, para maiwasan ang pagkakaroon ng preterm delivery? Okay. So marami tayong dapat na malaman, at saka ang isang nanay kasi tao, we should always consider na yung pagdadalang tao natin ay biyaya ng Panginoon sa atin bilang mga babae, So kailangan alagaan natin mabuti yung ating mga sarili, yung ating health. So kailangan lagi tayong nagpapa-check up, Lalong-lalo na doon sa unang first trimester ng pregnancy. That is very, very important and very crucial sa pagbubuntis ng isang babae. And syempre, we need to avoid yung mga vices. Okay? Dapat walang umiinom, hindi nagpupuyat, hindi naninigarilyo, yung mga ganyan. Pero may mga cases din kasi na kahit naman walang vices, kahit walang bisyo yung nanay, pero nagkakaroon pa rin talaga ng mga premature babies. Okay, yun yung mga hindi na natin makontrol na mga circumstances. Ayan, so napakaganda po ng mga information na na-share ni Miss Noemi. Of course, I'm sure ito ay magiging kagamit-gamit and very informative para sa ating mga expectant parents, and lalo na yung mga talagang nakikita natin na, alam mo yun, meron ng experience na talagang naging premature din yung kanilang mga baby. So ngayon naman ay pakinggan natin si Bishop in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyang daan ang katotohanan ng salita ng Diyos sa mga pinag-uusapan po natin sa episode na ito. And ang naging pag-uusap po natin ay tungkol sa isang Ecclesia Conference na gaganapin sa Lighthouse Bible Baptist Church this November 29 to December 1st. Ecclesia Conference. It's all about how God's people as a church, as an ecclesia, ay gumagawa ng gawain ng Panginoon tulad kung paanong ang mga sinaunang mga churches sa New Testament ang gumawa at kumilos ng gawain ng Panginoon. Marami na po ang pagkakaiba ng mga churches ngayon in our day sa mga churches nung araw in the New Testament. Of course, we realize na marami mga technologies, mga inventions, mga developments, pero ang pananampalataya po ay pananampalatayang na kay Kristo, who is the author and finisher of our faith. Wala na po tayong dapat idagdag pa sa pananampalatayang galing sa ating Panginoon. Well, naniniwala po tayo sa mga gadgets, sa mga inventions, subalit hindi po nagbabago kung paanong ang eklesiya or the body of people who do the work of God ay gagawin ang kalooban ng Panginoon. Sa anumang pagkakataon, anumang kapanahunan, anumang henerasyon, anumang dispensasyon, okay? Now, if I may go back to Acts chapter 2 and verses 41 to verse 42. And here, the writer of Acts, who is Dr. Luke, ang sabi dito ay, then they that gladly received his word were baptized. And the same day that they were baptized, were added unto them about 3,000 souls. Sino po yung them? Yung them po dito ay yung naging simulain na ecclesia or church which the Lord Jesus Christ established on earth. He was actually the founder of the ecclesia, the builder of it. And during this time, when Peter preached doon sa Acts chapter 2, many people received the word. Ang sabi, His word. But
yung word po na yun ay yung binigay na salita ng Panginoon sa kanila. And Christ Himself is the Word. Ibig sabihin po, ang tinanggap ng tao nung araw ay mismong the Word, the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi lang yung naging preaching ni Peter. But anyway, and the same day, there were added after they were baptized. Now, the book of Romans teaches us that baptism is the ordinance na binigay ng ating Panginoon sa Ecclesia so that everyone who would be baptized ay binabautismuhan po so that after they are immersed and then they are raised from yung pagiging immersed, then they begin to walk in the newness of life. Magsisimula silang lumakad na may panibagong buhay. At ang panibagong buhay po ay hindi buhay na para bang nag-make up ka lang. No, hindi pwede. Kaya ang tawag ay paglakad sa panibagong buhay. Ito'y lakad. Ito'y pagkilos. Ito'y pag-usad na may pag-advance. May displacement, ika nga. May progress. Kaya po lakad. Okay? Now, in verse 42, ang sabi, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Now, sadly po, ang mga churches po ngayon, ang laman ay, wag po kayong ma-offend, kundi praise and worship na lang. Wala po kayong makikitang praise and worship sa talatang ito. Ang sinasabi po dito, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Yung bang katuruan, establishment on what is right. Okay? And fellowship. Ang karamihan po ng mga churches ngayon, wala nang pakikipagtalamitam sa Tagalog. Fellowship. Ano po? Lagi na lang pagkatapos ng mga services or coming together, aalis na po. Wala na. They cannot even actually join themselves together to do something together. And in breaking of bread, of course, this would mean sa bagay na merong communion. But of course, breaking of bread also means giving and taking and in prayers. And that is all together. Yan po ang pag-aaralan sa Ecclesia Conference. At hindi lang po, yan ay dapat maunawaan ng lahat ng nakay Kristo at handang sumunod sa Kanya. God bless you. And we come to close again itong ating episode na ito at talagang napakabilis ng panahon. Ngayon po magdi-December na, no? At mabilis din ang oras sa Lighthouse Cafe. But thank you for joining us today sa ating naging mga napag-usapan. At nagpapasalamat din po tayo, Bishop, sa ating mga naging guests for this evening, kay Pastor Bong, kay Pastor June, and pati na rin po sa guests natin kanina, sila Daislyn and si Mea. So, ayan po. At kung gusto niyo pong mapanood ang replay ng ating mga episodes, pumunta na po kayo sa Facebook at ating YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission TV. Make sure to like, subscribe to our channels. And also, download our Lighthouse Spectrum app. Marami pong features ang ating app. Meron po yung video content, insights, ebooks, and of course, ang ating episodes ng Lighthouse Cafe. Download it now at libreng-libre po yan sa ating App Store. Join us again on Monday night, next week. Same time, 8:30 for another live episode ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.